Obligahin na po ng PNP at DILG ang mga mall na maghigpit sa pagbebenta ng martilyo at iba pang mabibigat na gamit kasunod po ng pag-atake ng hinalang martilyo gang sa SM North EDSA nitong linggo. Sa ngayon, 3 grupo na posible umunang nasa likod ng nakawan ang tinututukan sa investigasyon. Balitang hatid ni June Veneracion. Ang pag-ataking ito ng Martilyo Gang noong November 2010, tumatak sa maraming patapos maaktuhan sa CCTV. Binasag nila ang istante ng isang jewelry store sa SM Bikutan at tinangay ang mga alahas. Bago tumakas, naghagis pa ng granada. Naulit yan itong Enero nang puntirehin ng grupo ang FNC Jewelry sa SM Mega Mall naman, gamit ang martilyo at crowbar na binili sa hardware ng mall. Matapos ang insidente, nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang Mall Security Association hinggil sa pagbili ng martilyo at iba pang tools sa loob ng mall. Hindi na pwedeng bitbitin ng customer ang martilyo habang nag-iikot sa mall. Nagkaroon ng pagpapatupad pero hindi consistent at saka medyo lumambot or humina ang pagpapatupad nito. At dahil daw sa huminang pagpapatupad ng kasunduan, muling umatake ang Martilyo Gang itong linggo sa isa pang tindahan ng FNC Jewelry sa SM North EDSA naman. Mas madali siguro gawan ng pagnanakaw yung FNC. That's the reason siguro. Kasi kung pupunta na sa ibang jewelry shop, baka mas mahigpit yung security na nandun dahil nakahiwalay. Sana kung bumili ka ng crowbar o hammer, sabi ka ni Chief PNP, ito, iiwan, resibo, kukunin mo na lang paglabas sa mall. Pero wala raw nalabag na security protocol dahil hindi naman daw obligado ang mga mall operator na sundin ang rekomendasyon ng PNP. Kaya ang DILG at PNP sa mga lokal na pamahalaan na dudulog para obligahin ang mga mall operators na higpitan ang pagbebenta ng martilyo at iba pang mabibigat na gamit. Pagtatalaga ng tauhan sa real-time monitoring ng mga CCTV at pagbibigay ng sapat na pahinga sa mga gwardya. Lahat itong mga rekomendasyon namin, ipopropose namin ito sa bawat LGU sa Kamaynilaan nang sa ganon ay maaari na ma-convert ito sa isang ordinansya. And then that will have the force of law. Nakasentro ngayon ang investigasyon ng PNP sa 3 grupong posibleng nasa likod ng pagdanakaw. Ngayon, itong 3 na to, you will trim down into 1 targets para sigurado tayo. Hindi bale mabagal, basta sigurado. Pati ang mga gwardya ng SM North EDSA, iniimbestigahan ng PNP sa posibleng kapabayaan. Actually, dun sa SOSYA, tinitingnan nila ngayon kung ano yung maaring naging pagkukulang. Para matiyak na meron silang sapat na bilang ng mga tauhan ngayong Kapaskuhan, kinansela na ng PNP ang leave of absence ng lahat ng kanilang mga miyembro. Gagawin doon ng PNP ang lahat para matiyak ang mapayapang pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Pero sa laban kontra kriminalidad, kailangan daw talaga ang suporta ng publiko. June Veneracion, GMA News.